ang nakikita natin patuloy na dumadami ang sumusuporta kay Bongbong Marcos na ating Pangulo. At ang kagandahan po mga kababayan, yung dating magulo na talagang Aquino versus Marcos, Aquino versus Marcos, natatapos na po. No? At ang nakikita po natin dyan, ay parehas po na nagkakaigi na ho mga boss chief amo sir. Kaya lang yung mga Duterte, yung mga DDS, sila ang patuloy na sumisira, nagsisira, umawarad sa ating bayan po. No? Tingnan nyo ang sabi dito ni Bam Aquino, ni Senador Bam Aquino, mga kababayan. Magkaiba man kami ng partido. Ano? Kung nagkakaisa naman sa pagtulong sa taong bayan, that's how the good governance work. Ang nagustuhan ko po sa mga kakamping, mga bossing, no? Noong panahon no, ng eleksyon o bago mag-eleksyon, bumabati ko sila. No? Sila yung unang nagsabi na magpates si Pangulong Bongbong Marcos. So ngayon, ginawa ho yun, mga bossing, ni Pangulong Bongbong Marcos. Nung ginawa ho yun, inilantad, inilabas yung resulta at ang naglabas pa nga po ng resulta na yan, mga kababayan, wala pong iba kundi si Panort, no? Na dating ES ni Pangulong Bongbong Marcos, huminto na po yung mga kakamping. Nirespeto, ginalang po nila, no? Yung pagtugon ni Pangulong Bongbong Marcos doon sa pagtetes ng tungkol po sa ipinagbabawal na gamot. Tapos, pagkatapos nun, mga kababayan, puro tapos, ano? Sumuporta na po sila. Nung nakita nila na maayos namang manungkulan at ipinapaaresto yung mga korap, pinapakulong yung mga korap sa ating bayan. Unti-unti na pong sumuporta ang mga kakamping. Although hindi man po lahat, mga bossing, pero majority ng kakamping, sinuportahan po si Pangulong Bongbong Marcos. At para po sa akin, yun ang mga tunay na oposisyon. Kasi kineklaim nila Robin Padilla, sila daw po ang oposisyon eh. Hindi. No? Para ang tawag namin sa inyo, pogosisyon. Hindi kayo oposisyon. Ang tunay na oposisyon, magkaiba man ang paniniwala, pero kapag nakita nila na itong tao na ito, na ang presidente ay tama yung ginagawa, sila ay sumusuporta. Ganon ang oposisyon. Hindi yung oppose lagi. Yung sinasabi ni Robin Padilla, trabaho po namin dito, mag-oppose lang. Gag! Naalala nyo yun? Diba? Yun po ang trabaho nila naman dito, mag-oppose. Hindi, sir. Kapag nakita mo, tama na, maayos na, at okay yung ginagawa ng presidente, bakit mo i-oppose? Di po ba? Susuporta ka dahil ang layunin ng isang opposition din naman po, mga kababayan, ay umangat ang bayang Pilipinas. Parehas, no? Gobyerno, yung administrasyon at oposisyon, parehas umangat ang bayang Pilipinas. Yan po ang agenda at yan po ang gustong mangyari. Pagka nagtambal, mga bossing, pagka nagtugma yung kanilang gustong mangyari, suporta. Di po ba? Check and balance, hindi puro oppose. Sabi ni Sir Chris Angel, si Robin kasi ganun yung sinabi. Tuloy. Ano ang mangyayari kung patuloy ang Marcos versus Aquino? Correct nga naman. Ano? Talo ang taong bayan. Nothing. Kung Marcos versus Duterte, wala din. Sino po ba ang nangaaway? Diba itong mga DDS, itong mga Duterte po, mga bossing? Sila yung paulit-ulit na naninira po kay Pangulong Bongbong Marcos na wala na pong ginawang tama ang ating Pangulo. Samantalang mga kababayan, yun pong kanilang vice-presidente. Actually, vice-presidente din po natin yan. No? Dahil Pilipino po tayo. Samantalang si Sara Duterte, hanggang ngayon wala tayong nakikita na ginagawa na itutulong sa mamamayang Pilipino. Wala pa yata sa Davao ang vice-presidente. Miski si Baste Duterte, wala din yata sa Davao habang niyayanig yung kanilang bayan. Dati ang ugali ng mga DDS, hanapin si Bongbong Marcos, nasaan ang presidente? Ang presidente, ayun, nandoon sa Davao, nandoon sa Jensan. No? Inaalalayan, inaasistehan
yung mga kababayan natin na nasalanta ng lindol. Di ba? Tapos ang papalabas nila diyan, wala ang presidente, hindi tumutulong or whatever. Mga sinungaling nga po. Oh, tuloy. In all fairness to the president, araw-araw nagtatrabaho. Aray! Masakit para sa mga DDS. Yung ganyan. Sisigaw na naman po yung mga yan. Kain suka, kain suka. Kung matatandaan nyo po, sila yung muntik ng maunang kumain ng suka. Bakit? Kung naalala nyo, noon pong kapyestahan ni Ina doon sa Naga, di ba bigla na lang dadalaw o dumalaw sa dating vice presidente ang vice president ngayon? At hindi nagpaalam ng, kunyari, yung 1 day before, ha? Hindi. Walang ganun. 5 minutes, no? Papunta na sa bahay ng dating vice presidente. Bakit ganun? Siguro po, iniisip nila, kapag ka ito, humingi pa tayo ng schedule o humingi pa tayo ng oras, panahon, sa dating vice presidente, baka tanggihan tayo. Baka mag-alibay. No? Sa tingin nyo po ba, yun ay dalaw bilang isang kaibigan? Magkaibigan po ba sila? Gayon pong ang mga nakita natin nung panahon ng administrasyon ng dating Pangulong Duterte. Etong mga ito, kasama po tayo doon na nambabardagol sa kanila, pero hindi yung talagang solid na pambabastos. Kasama po tayo. 'Di ba? Grabe binastos ng dating Pangulong Duterte itong si Atty. Leni Robredo. Ano ang dahilan ng pagdalaw ng Vice Presidente doon? Siyempre, hihingi na suporta. Pampolitikal. Gusto makuha ang suporta ng mga kakamping. Yun. No? Kayo ang montik na kumain ng suka sa umpisa pa lang. At ang pangit dito, pinipilit ninyo. Nung hindi makuha ang suporta, hindi nakuha o hindi nauto ang mga kakamping, ayun, binanata nyo ulit yung mga kakamping. Yan ang tunay. Yan ang totoo. Di ba? Sabi ni Alonly TV, may binabalak na masama si Chucky Dal, kaya siya pumunta sa Naga. Paghingi yun ng suporta, usapang political iyon. Sigurado ako. Ngayon, kaya akala natin sa pagiging tahimik niya, akala natin walang ginagawa. Hindi ganon. Sana mag-work na tayo lahat as a team. Senator Bam Aquino. Ang pink at pula, nagkakasundo na po maayos nang nagtatrabaho. Kaya lang po, dahil merong mga DDS, may mga Duterte, sila po mga kababayan, yung patuloy na sumisira sa ating bayan po mga bossing. 'Di ba? Sila yung sumisira sa ating bayan.